Panginoon po naming Diyos, pinupuri ka po namin. Sinasamba ka po ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami ng napakarami sa iyo. Totoong napakabuti mo sa amin. Hindi ka nagpapabaya sa iyong mga lingkod. Isang taong singkad mo kaming inaalagaan. Patuloy kang naaawa sa amin. Salamat sa iyo. Hindi mo kami binibigo. Ngayon ang araw ng aming pasalamat sa iyo. Isang linggo kaming nagpanata para sa okasyong ito. Para mapasalamatan namin ang lahat ng mga kabutihan mo na patuloy naming natatamo sa aming mga buhay. Sa kabila ng maraming mga pagsubok na aming dinaranas sa taong ito, hindi mo kami pinababayaan. Nalalampasan namin ng maraming bagabag. Nalalampasan namin ang mga bighati. Nalalampasan namin ang mga pahirap ng mga taong umaapi sa iyong munting kawan. Nararanasan namin ang maraming pagsubok na halos ikalugmok ng bawat isa sa amin. Sa kabila ng lahat ng mga ito, Ama, hindi ka nagpabaya sa iyong mga lingkod. Patuloy mo kaming nililingap. Pinapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Patuloy mong ipinagkakaloob na nakakasamba kami lagi sa iyo. Kahit maraming pagsubok na dumarating sa aming buhay. Isang taon mo kaming itinaguyod. Iniligtas mo kami upang makapamalagi kaming Iglesia ni Cristo. Tanggapin mo ulit kami, Panginoon. Muli naming inilalagak ang aming mga abang sarili sa iyo na maging dapat at maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Napakabuti mong Ama. Ramdam na ramdam namin ang iyong kapangyarihan. Patuloy mo kaming kinukupkup. Ipinapakita mo kami ng mga kakaunting bilang na iyong ibinukod na patuloy naluluwalhati, pupuri at sasamba sa iyong banal na pangalan. Sa pagtanggap namin ng iyong banal na salita, Panginoong Diyos, matanggap namin ito ng may kababaang loob at maibuhay namin ito nang naaayon sa iyong banal na kalooban. Patuloy mo alalahanin ang mga kapatid naming kinakawawa. Mga kapatid naming patuloy na inaapi.
lalo na yung mga kapatid naming nakakulong ng walang sala. Huwag silang pababayaan, Panginoon. Maanong maawa kang magkaroon sa kanila ang nararapat na hustisya nang upang magkasama-sama na kaming lahat sa mga ganitong pagsamba at pagpupuri sa iyong napakadakilang pangalan. Alalahanin mo ang iyong lingkod at ang kapatid naming maghahayag ng iyong banal na katotohanan. Pamangalagiin siyang matatag. Iligtas siyang lagi. Patuloy na ipagkalooban siya ng kapangyarihan at katalinuhan nagmumula sa iyo nang upang patuloy lamang niya kaming napapangunahan sa tamang paglilingkod sa iyo. Panginoon po namin Jesus, nagpapasalamat kami lagi-lagi na ng napakarami. Patuloy mo kaming inilalapit sa Ama. Huwag kaming pababayaan. Makapagpatuloy kaming lagi sa paglilingkod sa iyo at sa ating Panginoong Diyos. Salamat, nananatili sa aming mga puso ang patuloy na pag-iibigang magkakapatid. Ama naming Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo. Patuloy kaming nagpapasalamat sapagkat damang-dama ka namin sa aming mga puso. Manatili ka sa bawat isa sa amin. Manatili ka sa bawat sandali ng aming pagsamba. Lahat ay inihiling namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Mga mahal na kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay hango sa isang leksyong inihanay ng kapatid na Eranio Manalo na may pamagat na ang magiging karapat-dapat na maghandog ng kanilang pagpapasalamat sa Diyos. Nagkakatipon po tayo ngayon upang mag-alay ng pagpapasalamat sa Diyos at kilalanin po ang lahat ng kanyang kabutihan sa atin. Ang okasyong ito ay napakahalaga po para sa atin. Pagkat ito ang pagkakataon na maipakikita natin sa Diyos ang ating pagtanaw ng utang na loob sa lahat po ng kanyang pagpapala at pagliligtas sa atin. Ito ay panata ng mga tunay na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na bago matapos ang bawat taon ay magsasagawa ng pagpapasalamat na pagsampa. Di natin kailanman malilimot ang hindi mabilang na kagandahang loob ng Diyos sa atin. Lahat ng pag-iingat at pagliligtas niya sa atin sa loob ng taong ito. Sana mga kapatid ay inisa-isa na ninyo sa Diyos sa inyong mga panalangin. Lahat ng mga ginawa niya na kabutihan sa inyo na inyong ipinagpapasalamat. Paano niya tayo itinawid na matiwasay sa taong ito na malapit ng matapos. Sa gitna ng maraming mga suliranin, mga panganib. Higit sa lahat, paano niya tayo tinulungan na makapanatiling matatag sa pananampalataya sa kabila ng mabibigat na mga pagsubok at mahigpit na pag-uusig. Subalit ang gawaing ito, mga kapatid, na pagpapasalamat ay magiging karapat-dapat at makabuluhan lamang kung ito ay tatanggapin ng Diyos. Paano po natin matitiyak na ang ating pagpapasalamat ay magiging karapat-dapat sa paningin ng Diyos? Sino po
ang magiging karapat-dapat na mag-alay ng pagpapasalamat sa Diyos. Dito tayo magsimulang bumasa ng mga talata ng Biblia sa awit 106:1 hanggang 3. Ganito po ang sagot. Purihin ang Panginoon. Pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at pagpapahayag ng kanyang ginawa? At dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan, na gawang matuwid ang adhika sa buo niyang buhay. Napansin ba ninyo, mga kapatid, ang pahayag ng Biblia? Ang sabi, sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila ang Diyos? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Ano sagot ng Biblia? Ang sabi, dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan, na gawang matuwid ang adhika sa buo niyang buhay. Ano ang inaasahan sa kanila? Na mga taong makatarungan at gawang matuwid ang adhika sa buong buhay. Ang sabi pa, purihin ang Panginoon, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Sa makatwid, sino po ang magiging karapat-dapat na mag-alay ng pagpapasalamat sa Diyos? Ang mga lingkod niyang matuwid at makatarungan. Ano dapat nating maunawa? Ang mga lingkod ng Diyos na mapang-api, mapanglupig, ugat ng kawalang katarungan, mga tiwali at masama, ay hindi ho magiging karapat-dapat na mag-alay ng pagpapasalamat sa Diyos. Gawin man po nila ito, ay hindi rin tatanggapin ng Diyos. Kaya magiging walang kabuluhan lamang ang kanilang pagpapasalamat. Ito po naman ang dapat na suriin natin ngayon, mga kapatid. Kabilang po ba tayo sa mga hinirang ng Diyos na makatarungan at ang gawain ay matwid? Sana, mga kapatid, ganito tayong lahat na kasama ngayon sa pagtitipong ito na nagpapasalamat sa Diyos. Nagsisikap na mabuhay na matuwid at makatarungan. Ano ang mahalagang handog natin ngayon sa Diyos? Natiyak na tatanggapin niya at pagiging dapatin. Pakinggan ninyo ang sagot sa awit 51:17. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Mga kapatid, wala man tayong dalang salapi bilang handog pasasalamat sa Diyos dahil sa abang kalagayan natin ngayon. Subalit mayroong napakahalagang handog na inaasahan ang Diyos sa atin. Ano ang mahalagang handog natin ngayon sa Diyos? Natiyak na tatanggapin niya at pagiging dapatin. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ano ang katunayang ang ganitong handog? Ang tiyak na karapat-dapat at tatanggapin ng Diyos. Ang sabi pa, ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Kaya kasama sa dapat natin siya sa atin ngayon. Tayo po ba ay buong kababaang loob na humaharap sa Diyos ngayon? Nataglay ang nagsisising puso sa lahat ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Kanina pa sa ating mga pansariling mga panalangin, naghain na tayo sa Diyos ng maraming pagpapasalamat. Pagkatapos ay buong pagmamakaawa nating ipinakiusap. Napatawarin tayo sa ating mga kasalanan.
Maawa nawa ang Ama. Maawa nawa ang Ama na paging dapatin niya tayong lahat ngayon at tanggapin niya sa ating pagpapasalamat sa Kanya. Ano ang katunayan? Natatanggapin ng Diyos ang pagpapasalamat ng mga mapagpakumbaba at nagsisising puso. Pakinggan ninyo ang isang talinghaga ng Panginoong Hesukristo. Sa Lucas 18:10-14, may dalawang lalaking nagsipanig sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Tatapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadakukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapot ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Ano po itong binasa ko sa inyo, mga kapatid? Ito po'y talinghaga ng Panginoong Hesukristo tungkol sa isang Pariseo at isang maniningil ng buwis na kapwa pumasok sa templo at naghandog ng panalangin sa Diyos. Ano pagkakaiba nila sa pagharap sa Diyos? Kung matatandaan nyo, mga kapatid, sa Biblia, ang mga Pariseo ay mga taong mapagpaimbabaw at mapanghato. Sila yung mga laging nakakaharap ng Panginoong Hesukristo noon, nung narito pa siya sa lupa. At ilang beses niyang pinagsasalitaan ng mapagpaimbabaw o mapagkunwari. Paano humarap sa Diyos sa panalangin ang Pariseo? Ang sabi niya, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Ano mapapansin sa kanya? Ang kanyang kapaimbabawan at panghahatol sa kapwa. Nananalangin siya sa Diyos, nagpapasalamat, pero hayag na hayag ang kanyang kapaimbabawan at ang panghahatol. Ang sabi niya, hindi ako gaya ng ibang mga tao. Sinisita pa niya yung mga kasamaan ng mga kapwa ng tao. O hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Sipin niyo, hinatulan pa niya yung maniningil ng buwis na kasabay niyang nananalangin sa loob ng templo. Ano pa ang dapat mapansin sa sinabi ng Pariseo? Ang ipinahayag niya na nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Ano ba yung ikapo? Handog na salapi. Sipin niyo, mga kapatid, itong Pariseo may dalang handog. Laki siyang naghahandog. Meron siyang dalang ikapo. Mamaya, malalaman natin kung naging katanggap-tanggap pa. Paano naman humarap sa Diyos sa panalangin ang isang maniningil ng buwis? Sabi ng Panginoong Hesukristo, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadakukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Ano hayag na makikita sa maniningil ng buwis? Ang kanyang kapakumbabaan at nagsisising puso. Hindi man niya maitingin ang kanyang mga mata sa taas, sa langit. Hiyang-hiya siya dahil kilala niya ang kanyang sarili. Marami siyang nagagawang mga kasalanan.
Pero buong kababaang loob na nagsisisi at nanunumbalik sa Ama, humihingi ng habag. Ayon sa Panginoong Jesucristo, sinong inaring ganap? Sino pinaging dapat at tinanggap? Ang Parisiyo ba na mapagpaimbabaw at mapangatol? May dalang handog? Hindi. Kahit pa may dala siyang handog, pero hayag na hayag ang kanyang kapaimbabawan. Hayag na hayag ang kanyang kayabangan, ang kanyang pangahatol. Hindi siya pinaging dapat. Hindi siya tinanggap. Sino tinanggap? Yung maniningil ng buwis na nagpakababa at nagtataglay ng nagsisising puso. Ano katunayan? Sabi ng Panginoong Jesucristo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito, yung maniningil ng buwis, na inaaring ganap kaysa dun sa Parisiyo. Ito ang katunayan, mga kapatid, na ang lingkod ng Diyos na nagpapakababa at nagtataglay ng nagsisising puso, hindi tatanggihan ng Diyos. Hindi niya itatakwil. Kaya sa ating pagpapasalamat ngayon, ito ang mahalagang taglay natin ngayon sa ating pagharap sa Panginoong Diyos. Ano ang dapat nating panaligan sa ating pagpapasalamat sa Diyos ngayon? Nakatibayan na tayo inaaring ganap niya. Pakinggan ninyo sa Isaias 12:1. At sa araw na yaon ay iyong sasabihin, ako'y pasasalamat sa iyo, O Panginoon, sapagkat bagaman ikaw ay nagalit sa akin, ang iyong galit ay napawi at iyong inaliw ako. Ano dapat nating panaligan sa ating pagpapasalamat sa Diyos ngayon? Katulad ng pananalig ng lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, ako'y pasasalamat sa iyo, O Panginoon, sapagkat bagaman ikaw ay nagalit sa akin, ang iyong galit ay napawi at iyong inaaliw ako. Totoo, nagagalit ang Diyos pagka tayo nagkakamali, pagka tayo nagkukulang at nagpapabaya sa tungkulin, pagka tayo nagkakasala, lumalayo ang Diyos sa atin. Kaya nga mahalaga, pagka tayo humarap sa Diyos, sa ating mga pagsamba, lalo na sa ganito nating pagpapasalamat, ang makita niya sa atin, yung kababaang loob at ang nagsisising puso. Sapagkat hindi niya tatanggihan ang sino mang nagtataglay nito. At ito ang ating pananalig ngayon, na sa ating pagpapasalamat sa Diyos, kung nagalit man siya sa atin, napawi na ang kanyang galit at inaaliw tayo. Kanina pa sa ating mga pag-awit, narito siya. Bago pa nagsimula ang ating pagtitipon, naghihintay na ang Diyos para tayo salubungin sa ating pagsamba at pagpapasalamat sa Kanya. Inaaliw na niya tayo. Pinagiging dapat tayo ng Ama. Ano katunayan? Pumayag siyang makarating tayo ngayon sa banal na okasyong ito ng ating pagpapasalamat sa Kanya. Kung ang Diyos ay ganit pa rin sa atin, wala sana tayo ngayon sa espesyal na pagtitipong ito. Lubos tayong sumasampalataya ang ating presensya ngayon sa pagtitipong ito. Ito ang matibay na katunayan. Tayo'y inaaring ganap ng Diyos. Ano pangako ng Diyos? Ngayong tayo nagkakatipon sa pagsambang pagpapasalamat sa Kanya. Pakinggan ninyo sa awit 27:4 hanggang 5. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay. Upang kagandahan ng Panginoon ay aking mapagmasdan. At do'y humingi sa Kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng Kanyang templo, ako'y iingatan.
Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Ano pangako ng Diyos? Ngayon tayo nagkakatipon sa pagpapasalamat sa Kanya. Nangako siyang makakasama natin siya upang tayo ay pagpalain. Kaya anong dapat nating hangarin? Yayamang ang Diyos ay lagi nating kasama sa ating mga pagsamba. Gaya ng hangarin ng lingkod ng Diyos, ang sabi niya, isang bagay lang ang aking iniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay. Anong ibig niyang sabihin? Gusto niya lagi siya sa pagsamba, sapagkat ang Diyos ay lagi nating kasama sa pagsamba. Ang sabi niya, upang kagandahang loob, upang kagandahan ng Panginoon, aking mapagmasdan, at doon humingi sa Kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng Kanyang templo, ako'y iingatan. Totoong ito sa buhay natin, mga kapatid. Sa ating mga pagsamba ay nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Ipinagkakaloob niya ang Kanyang patnubay sa pamamagitan ng Kanyang mga aral na itinuturo sa atin. Kaya sa pagsamba, panatag tayo at naliligayahang mainam dahil sa kapangyarihang ipinalalaganap niya sa ating kapulungan. Sino pa ang nangakong sasama sa ating pagsamba bilang pagpapasalamat? Pakinggan ninyo sa Mateo 18:20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Sino pa ang nangakong sasama sa ating pagsamba bilang pagpapasalamat? Ang ating Panginoong Jesucristo man. Nangako siya, ang sabi niya, kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Hindi ba tayo nagkakatipon ngayon? Hindi ba ang ating pagkakatipon ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo iglesia ni Kristo? Opo, pagkaman ang marami sa atin ay mga itiniwalag, pero lubos tayong sumasampalataya. Sa harap ng Diyos ay hindi tayo tiwalag, sapagkat tayo po ay naninindigan sa katuwiran ng Diyos. Naninindigan tayo sa mga kautusan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang dahilan bakit tayo itinakwil ng mga namumuno sa iglesia. Ayaw nating pasakop sa kanilang mga kasinungalingan. Ayaw nating pasakop sa kanilang mga katiwalian at sa kanilang mga kasamaan. Iglesia ni Kristo tayo hanggang ngayon sa harap ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa pangalan ng Panginoong Yesus, nagkakatipon tayo ngayon. Ang pangako ng Panginoong Jesucristo, kung saan tayo nagkakatipon sa Kanyang pangalan, naroroon siya sa gitna natin. Kanina pa, narito na ang Panginoong Jesucristo at ang ating Ama para tayo ay aliwin sa ating mga kalumbayan. Ano po ang dapat nating ipanalangin ngayon sa Diyos? Sa araw na ito ng ating pagpapasalamat sa Kanya. Yayamang itong paglalakbay natin sa taong ito'y malapit na matapos. Kaya tayo nagpapasalamat para tanawin ang lahat ng kaputihan ng Diyos sa loob ng taong ito na halos ay matatapos na. Anong dapat nating ipanalangin sa Kanya sa araw na ito ng pagpapasalamat? Pakinggan ninyo sa awit 27:7-9. Pakinggan mo ako, Panginoon, sa aking panawagan. Sagutin mo ako, pati iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Panginoon, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y, nariyan na ako at kita'y sasambahin.
Huwag ka sanang magagalit sa akin. Ang iyong lingkod, huwag mo sanang palayasin. Tinulungan mo ako, Diyos, ng aking kaligtasan. Huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Ano dapat nating samantalahing ipanalangin sa Diyos? Ngayon, yayamang narito siya at ang Panginoong Jesucristo ay nag-aantabay sa atin para tayo ipamagitan sa Ama. Sabihin natin sa Diyos, pakinggan mo ako, Panginoon, sa aking panawagan. Sagutin mo ko at iyong kahabagan. Nagsabihin mo, Panginoon, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y nariyan na ako at kita'y sasambahin. Mga kapatid, ibinibigay namin sa inyo ang sandaling panahon para kayo muling lumapit sa Ama at manalangin sa Kanya. Ganon din sa Panginoong Jesucristo. Sabihin ninyo sa Kanya kung ano ang inyong mga ipinagpapanata, ang mga hangarin ng inyong puso, kung ano nagpapahirap ng inyong kalooban. Ipagmakaawa natin sa Ama. Sabihin natin sa Kanya, huwag ka sanang magagalit sa akin. Ang iyong lingkod, huwag mo sanang palayasin. Tulungan mo ako, Diyos, ng aking kaligtasan. Huwag mo po akong iwan at huwag mong pabayaan. Hilingin natin sa Diyos na palaganapin na niya ang kanyang espiritu sa ating kalagitnaan. Saan man tayo naroroon, isugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga tahanan. Ano naman ang dapat nating iabilin sa Diyos pagkatapos ng ating pagsamba upang matiwasay nating marating ang hangganan ng ating paglalakbay. Pakinggan ninyo sa awit 27:11-13. Ituro mo sa akin, Panginoon, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako'y iyong samahan. Pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Sa mga kaaway ay huwag akong ipaubaya, na kung lumulusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ng Panginoon ay aking masasaksihan. Pagkatapos ng pagsambang ito, mga kapatid, muli tayong maglalakbay sa mundong ito na pinakaharian ng kasamaan at mga panganib. Nakaabang ang mga pagsubok at ang iba't ibang kalayawan at mga kasamaan. Nagsisilbing kaaway ng ating pananampalataya. Nakaamba rin ang pag-uusig ng mga kumakaaway sa atin. Kaya ano dapat nating iabilin at ipakiusap sa Diyos? Tulad ng panalangin ng lingkod ng Diyos, ang sabi niya, ituro mo sa akin, Panginoon, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako'y iyong samahan. Pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Sa mga kaaway ay huwag akong ipaubaya, na kung lumulusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. Ano man ang mangyari, anong dapat na matatag nating panaligan? Panaligan nating matatag ang ganito. Naniniwala ako na bago ako mamatay, kabutihan ng Panginoon, aking masasaksihan. Anong dapat nating pagkaisang ipangako ngayon sa Diyos? Bago tayo tumayo para manalangin, ano dapat nating pagkaisang ipangako sa Ama? Pakinggan ninyo sa awit 27:14. Magtiwala kayo sa Panginoon. Magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Kayo mga kapatid, meron pa ba kayong ibang pagtitiwalaan? Meron pa ba kayong ibang aasahan?
na magmamalasakit at magtataguyod sa inyo sa araw-araw ng buhay. Wala na, di ba? Ang tanging ang Diyos lamang ang Ama na nasa langit, na siyang ating sinasamba't pinasasalamatan ngayon. Ipangako natin sa Ama, sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Ipangako natin sa Kanya na magpapakatatag tayo. At ano man ang mangyari pa sa buhay natin, gaano man kabigat na mga pagsubok ang kailangan nating harapin at pagkain, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Sabihin natin sa Ama mula sa ating mga puso, magtitiwala tayo sa Kanya sa ating buong buhay. Maawa sana ang Ama, basbasan niya ang bawat isa sa atin. Basbasan niya ang mga magulang, ang mga anak. Basbasan ang bawat tahanan, saan man naroon, ang bawat isa sa atin na ngayon ay nagkakatipon, na nagpapasalamat sa Ama. Saan man tayo naroon, dalawin tayo ng Ama. Isugo ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang Espiritu sa ating mga puso para tayo'y paligayahin at aliwin sa ating mga kalumbayan. Tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Ama, Ama ng aming Diyos, hindi matapos-tapos ang aming pagpapasalamat. Napakabuti mo sa amin. Hindi mo binigo ang aming pag-asa. Nakapiling ka namin ngayon sa aming pagpapasalamat. Kanina pa narito ka na, Ama. Pinalalakas mo kami. Binibigyan mo kami ng panibagong pag-asa. Inaaliw mo kami sa aming mga kanumbayan. Ama, hindi namin kayang bilangin ang lahat ng kabutihan mo sa amin. Ngunit pagkatingnan mo ng aming mga puso, makikita mo, Ama, ang aming nagsisising puso, ang kababaang loob ng aming panunumbalik, at ang kasaganaan ng aming pagpapasalamat kung paano kami kasabik na magpasalamat sa iyo. Kung paano namin pinagandaan ang araw na ito para kami maging dapat sa iyo. Aming Ama, tanggapin mo nawa ang aming mga pagpapasalamat. Wala man kaming dalang handog. Alam mo yun, Ama, kung anong dahilan. Ikaw ang unang nakauunawa ng aming kalagayan. Ngunit ang aming mga puso, higit pa sa handog na salapi, ang aming iniaalay sa iyo, ang aming buong pagkatao, ang aming mga kaluluwa. Ama! Ama na nasa langit! Tanggapin mo sa iyong kaitaasan ang aming pagpapasalamat. Alam naming mga ama kami, mga hamak lamang kami. Ang marami sa amin, api-apihan. Ang marami sa amin ay laging nagtitiis. Pero buong tiyaga kaming naghihintay sa iyo. At sa ganito namin mga pagsamba,
Lagi ka naming kinasasawikan. Lagi ka naming hinahanap. Laman ng aming puso ang iyong mga salita. Tanggapin mo kami lahat. Wala kang itatangi sa amin. Basbasan mo kami, Ama. Basbasan mo bawat tahanan. Dalawin mo kami kahit saan kami naroon. Kaya mo kami puntahan. Palakasin mo kami lahat. Lunasan mo ang aming mga suliranin. Magalingin mo mga may sakit. Baka merong nasa pagkamutan. Dalawin mo sila. Ibangon mo sa karamdaman. Maawa ka sa mga kapatid namin nasa kulungan. Ang iba sa kanila'y narito. Ang mga mahal sa buhay. Nagtitiis ngunit nagpapasalamat pa rin. Ganitain mo ang panalangin namin para sa kanila. Alalahanin mo ang mga kapatid namin nasa kulungan. Aliwin mo lagi sa mga kanubayan. Higit sa lahat ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Hindi namin alam kung saan sila naroon. Tanging ikaw lang ang nakakaalam. Bahala ka na sa kanila, huwag mo silang papabayaan. Saan man panig ng mundo kami, Ama, naroon, bantayan mo kami araw at gabi. Sa harap at sa gitna ng maraming mga panganib, mga kalamidad, salot at epidemya, iba't ibang kaguluhan. Ingatan at ipagsanggalan mo bawat tahanan. Tulungan mo kami na ano man ang mangyari sa mundong ito. Mamalagi pong ikaw lamang ang aming pinagtitiwalaan. Huwag kang papayag sino man ay mawalan ng pag-asa. Mamalagi po, ikaw ang aming lakas at kanlungan. Ama, salamat ng marami sa iyo. Salamat po sa lahat ng iyong mga pagpapala. Panginoong Jesus, salamat din ng marami. Salamat, Panginoon. Hindi mo binigo ang iyong mga hinirang. Nakapiling ka namin. Purihin ka, Panginoon. Huwag kang lalayo sa amin. Alalayan mo pa kami sa dako paroon ng aming paglalakbay. Bantayan mo ang aming mga lakad. Mamalagi kaming maging masunuri. Ama, lubos ng aming pagtitiwala. Pinakinggan mo ng aming mga panalangin. Pinasbasan mo kaming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo.